Good morning, Eva. Baka may libreng kape dyan para sa poging suki mo. Biro ni Marco na nagpahinto sa pagpupunas ni Eva ng bintana ng kanyang cafe. Tiningnan niya si Marco ng masama at nilapag sa mesa ang basahan. Hindi charity ang cafe ko, Marco. Doon ka sa barangay hall, maraming libre doon. O kaya para unlimited, doon ka sa may lamay magkape. Grabe ka naman. Ang aga-aga, Eva. Nakakasakit ka na agad ng damdamin. Kunwari pa ito nasaktan habang hawak-hawak ang dibdib. Saka baka nakakalimutan mo. Ako nag-recommend din ng cafe mo sa buong barangay. Dapat may lifetime discount ako. Baka lifetime ba nang ibigay ko sa'yo? 6:00 pa lamang ng umaga ay bukas na ang The Cozy Corners Cafe sa poblasyon ng Makati na pagmamayari na ngayon ni Eva Ramirez mula sa namayapan niyang mga magulang. Namatay ang mga magulang niya noong 25 years old pa lamang siya. Ngayon 28 years old na siya, nasa kanya pa rin ang cafe. Ngunit pahina naman ang kita dahil hindi na ito gaanong pinapasukan ng bagong customer. Marami na rin kasi ang nag-e-exist na kaparehas ng negosyo niya, kaya't marami na rin ang kakumpetensya. O sige na, order ka na bago ko pa maisipan talagang iban ka. Dagdag niya kaya ngumisi si Marco at naglagay ng pera sa counter. Isa lang naman ang gusto ko, Eva. Ikaw, isang black coffee pala. Ngumiti siya ng peke at pinitik ang noo ng kababata. Yan ka na naman sa biro mong pang tito. At bakit trip mo ngayon ng black coffee? Akala ko ba cappuccino ang favorite mo? Sabi kasi nila, black coffee is for mature people. Kaya nga bagay sa akin. Inihanda ni Eva ang kape nito. May mature ka pang nalalaman? O ayan, isang lagok lang ah. Ang harsh mo talaga. Habang nagbibiroan sila ay biglang bumukas ng malakas ang pintuan ng cafe. Pumasok ang isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng business suit. Kasunod na mga ito ay isang babae. Lumapit ang isa kay Eva. Miss Eva Ramirez? Tanong ng lalaki na may hawak na brown envelope. Ako po yun. Ano pong kailangan nyo? Humakbang naman ang babae sa unahan. Isang elegante at profesional ang itsura nito, pero may banayad ng ngiti sa muka. Ako nga pala si Claudia Santos, ang may-ari ng lote ng cafe na to. Pakilala nito at iniabot ang kamay kay Eva. Saglit siyang nagulat bago niya marahang kinamayan si Claudia. Hindi ko po alam na kayo palang may-ari ng lote. Tumikhim ang lalaking kasama ni Claudia at iniabot ang sobre kay Eva. Narito po ang opisyal na abiso, Miss Ramirez. Nais po naming ipaalam na ang lote ng cafe na ito ay nabili na ng Everstone Estate para sa bagong proyekto nila. Bibigyan po kayo na 30 araw para sa inyong paglipat. Ano? Bakit naman biglaan? Bakit ngayon lang kami sanabihan? Nandito na ang cafe namin ng ilang taon tapos bigla na lang aalisin? Bumuntong hininga si Claudia at lumapit kay Eva na may pag-aalala sa muka. Miss Eva, naiintindihan ko nararamdaman mo. Alam ko mahalaga sa iyo ang cafe na to. Pero may malaking offer kasi ang Everstone Estate na nagbabalak magtayo dito ng isang proyekto. Pasensya na pero nagkasundo na kami sa buyer ng property na to. Pero hindi naman po ako sumasablay sa upa ko dito. Saka, bakit naman ngayon niyo lang ako sinabihan? Pasensya na. Kaya nga kami narito ngayon para bigyan ka pa ng 30 days notice upang lisanin ng cafe mo. Dahil iba na may-ari nito. Hindi mapigilang manlumo ni Eva sa narinig. Masyadong mabilis ang mga nangyayari. Wala bang ibang paraan para hindi pa alisin ang cafe ko rito, Miss Claudia? Alam kong wala akong karapatan na magalit pero may kasunduan ng mga magulang ko at ang magulang mo na habang buhay kaming uupa rito. Hindi ba't labag yun sa kontrata? May kopya ako ng agreement nila. Kung ano man ang napagkasunduan ng mga magulang natin, labas na ako doon. Ako na ngayon ang may karapatang magdesisyon sa lupaing ipinamana nila. I'm sorry but you have to vacate this place sooner. Walang nagawa si Eva, kundi ang manlumo pagkaalis ni Claudia. Nang mahimasmasan ay hinanap muna niya sa internet ang pangalan ng Everstone Estate at isinearch kung sino ang owner nito. Tumigil siya sa pag-scroll nang makita ang nag-iisang pangalan sa top list. Lucian Del Rosario? Basa niya sa pangalan ng isang binatang nasa larawan. Nabasa niya rin na hindi lang real estate ang inaasikaso nitong negosyo. May mga hotel rin ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas at mga 5-star restaurant.
Bilib na sana siya sa pagiging batang negosyante nito kung hindi lang dinamay ng lalaki ang cafe niya. Kaya't nagpa siya siyang kausapin ito sa personal at magbabaka sakaling paupahan sa kanya ang cafe ngayong ito na ang bagong may-ari ng property ni Claudia. Alam niyang walang bisa sa korte ang agreement ng mga magulang nila ng babae, kaya ang last resort na lang niya ay makiusap sa Lucian del Rosario na yon. Hindi siya hinayaang mag-isa ni Marco. Sinamahan siya nito. Makalipas ang ilang minuto, narating agad nila ang opisina ng Everstone Estate. Pagkapasok nila sa gusali ay agad siyang pinigilan ng guard. Ma'am, may appointment po ba kayo? Tanong ng guard habang pinipigilan siyang makalapit sa receptionist. Wala, kailangan ko lang makausap saglit ang CEO nyo. May kalakasang sagot ni Eva. Hindi alintana ang mga taong nakatingin sa kanya. Ma'am, pasensya na po pero mahigpit ang patakaran dito. Hindi po kayo basta-basta makakalapit sa opisina ng CEO kung wala po kayong appointment. Matigas na sagot ng guard at pilit siyang pinapanatili sa may lobby. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap ang may-ari ng kumpanya nyo o kahit sino may kinalaman sa pagbili ng lupa ng cafe ko sa poblasyon. Matigas niyang sagot sa guard. Ma'am, hindi po talaga pwedeng pumasok na walang appointment. Kung gusto nyo, pwede kayong magtanong sa receptionist para maayos ang schedule nyo. Walang choice si Eva kundi ang lumapit sa receptionist. Good morning, miss. Gusto ko lang po makausap ang may-ari ng kumpanyang to. May kinalaman po ito sa lote ng cafe namin na binili nila kamakailan. Tumitig ang receptionist sa kanya at ngumiti ng propesyonal. Ma'am, may appointment po ba kayo? Wala, pero importante po ito. Kailangan ko siyang makausap ngayon. Pasimpleng tinignan ng receptionist ang oras sa computer bago sumagot. Pasensya na po, ma'am. Fully booked po ang appointment schedule ngayong araw sa CEO. Pero kung gusto niyo pong mag-iwan ng contact information, tatawagan namin kayo kapag may available ng oras. Napakagatlabi si Eva. Gusto niya itong pilitin pero alam niyang wala siyang magagawa kung ipagpipilitan lamang niya. Sige, ito ang contact number ko. Pero sana matawagan niyo agad ako. Importante lang talaga na makausap ko ang boss niyo. Habang sinusulat ang contact number niya sa papel, ay bigla na lamang nag-ring ang cellphone sa mesa ng receptionist. At makalipas ang ilang segundo ay binabayo ng receptionist na may tuwa sa muka. Ma'am, pinapapunta po kayo ni Mr. Del Rosario sa opisina niya. Bagamat nagtataka, hindi na nagdalawang isip si Eva at dire-diretso siyang naglakad patungo sa elevator. Iniwan niya si Marco sa baba. Pagkapasok niya sa opisina ni Lucian Del Rosario, ay wala na siyang sinayang na oras. Agad niyang sinabi dito ang pakay. Mr. Del Rosario, kailangan nating mag-usap tungkol sa lote ng cafe ko sa poblasyon. Bulalas niya at diretsyong tumingin sa CEO na nakaupo sa likod ng malawak na mesa. Lumingon ito mula sa mga papel na binabasa at tumingin kay Eva. Halos matigilan siya nang makita ang mukha nito. Matangkad ito, may seryosong ekspresyon at tila wala ni katiting na takot o pagkabalisa. Gwapo si Lucian sa paraang nakakabahala. Malamig at mapanuri ang mga mata nito. And you are? I'm Eva Ramirez. At kailangan kong sabihin sa'yo na walang mangyayaring demolition sa cafe namin after 30 days. Kayo nang bahala sa ibang lote, pero wag niyong gagalawin yung sa amin. Ilang dekada nang umuupa ang parents ko ron, at may kasunduan sila ng dating landowner niyon na habang buhay kaming pwedeng magrenta sa lupa niya. Matapang ang boses na paliwanag niya rito. Kahit sa loob-loob niya ay bahagya siyang naasiwa sa malakas na presensya ni Lucian. Ngumiti ng bahagya ang binata, tila naliwanagan sa tapang niya. Miss Ramirez, tama ba? I heard about you from Claudia. Oo, ako nga. Sagot niyang matapang. Nagtagal si Lucian sa pagtitig kay Eva na tila ba sinusukat ang bawat galaw niya. I'm sorry but this is just a business. No personal feelings involved. The company has a project and your land is included in the areas chosen for expansion. Project? Project na sinisira ang lahat ng pinaghirapan ng pamilya ko. Wala bang kahit konting konsiderasyon? Para sa inyo negosyo lang to. Pero sa akin, buhay ko ang cafe na yon. Alam ko na mahalaga sa iyo ang cafe, Miss Ramirez. Pero ganun talaga ang negosyo. Hindi pwedeng mapigil ang progreso para lang sa isang kapihan. Huminga ng napakalalim si Eva para ikalma ang dugo niyang tumataas na.
Ayaw niyang sumabog sa harapan ng lalaki dahil baka mawala pa ang chance niyang makiusap dito tungkol sa lote. May ibang paraan pa ba para hindi mo gibain ang cafe ko? Kahit anong kondisyon gagawin ko. Sambit niya na sa mahinahon na boses. Nagtaas ng kilay si Lucian na tila may inaisip na ideya. Okay, fine. But I have a condition in mind for you. Let's have a deal, Miss Ramirez. Talaga? Ano naman yun? Tanong ni Eva. Simpleng deal lang. Hindi ko gagalawin ng lote ng cafe mo, pero may kapalit. Ano nga yun? Patakbuhin mo ang isa sa mga luxury hotels ko sa loob ng 1 buwan. Wala kang experience, pero kung makakasurvive ka, then after that pag-iisipan ko ang tungkol sa demolition. Kung hindi mo kakayanin, tuloy ang plano. Nanlaki ang mga mata ni Eva. Hotel? Wala akong alam sa pagpapatakbo ng hotel, Mr. Del Rosario. Ngumisi si Lucian. Tila ine-enjoy ang reaksyon niya. Alam ko, pero sabi mo diba, hindi ka basta-basta susuko para sa cafe mo. Kaya kung talagang determinado ka, tatanggapin mo ang hamon. Saglit na nag-isip si Eva. Alam niyang wala siyang kaalam-alam sa pagpapatakbo ng isang high-end na hotel, pero ang kapalit ng pagtanggi niya ay ang tuluyang pagkawala ng minamahal niyang cafe. Paano kung hindi ko magawa? Madali lang, Miss Ramirez. Like what I've said, kung hindi ka magtagumpay, ang lote ng cafe mo ay madadagdag sa proyekto ng kumpanya ko. Pero kung magawa mo, walang demolition, walang mawawala sa'yo. Pero may malaking makukuha ka kung magtatagumpay ka. Fine, tatanggapin ko. I'll run your fancy hotel for a month. Wala akong experience pero gagawin ko para sa cafe namin. Napangiti si Lucian. Then we have a deal. I hope you're ready to play in my world. I am. Basta siguraduhin mo lang natutupad ka. Hindi pa ako sumira sa kasunduan. Yan ay kung tatagal ka sa hotel ko. Ngumisi pa ito na tila sigurado niyang hindi niya kaya ang gusto nito. Pagkatapos ng pag-uusap sa kaparehong araw, prente lamang na napaupo si Lucian Del Rosario sa kanyang swivel chair habang iniisip pa rin ang pag-uusap nila ni Eva. Bago pa sumugod ang babae sa kanyang opisina, in-inform na siya agad ni Claudia na posibleng pumunta si Eva sa kanya upang pakiusapan siya sa lupa ng cafe. Mahinhin at inosente ang unang impresyon niya kay Eva noong nakita niya ito sa malapitan, pero naintriga siya bigla dahil sa matapang nitong ugali. Umangat ang kanyang labi at nagdesisyong kunin ang telepono upang tawagan si Claudia. Nang sagutin ay agad siyang nagsalita. I won't touch the lot of the coffee you mentioned earlier, Claudia. Nawalan ako ng interes na isali ang lupang ilang dekada ng tinayuan ng gusali. Naging interesado si Lucian sa lote dahil perpekto ito sa gusto niyang proyektong ipapatayo roon. Isa si Claudia sa kaibigan ng kanyang kapatid at ito rin mismo ang nag-offer na bilhin niya ang property nito. Bakit masyadong mabilis ang desisyon mo, Mr. Del Rosario? Akala ko bang wala kang pakialam kung anong bagay ang masira basta nabili mo na? Ilang beses na kitang pinakiusapan na wag mong isali ang cafe sa demolition at plano mo, pero hindi ka pumayag. Tell me, napaibig ka ba agad sa owner ng cafe? Hindi alam ni Lucian kung tinutukso lang ba siya ng babae o inaasar, pero final na ang desisyon niya. Let's just say she's interesting. Nothing more. Sagot na lang niya at ibinaba na ang tawag. Hindi niya gagalawin ang lote dahil malaki rin naman ang magiging papel ni Eva sa kanyang negosyo. Maliit lang rin naman na portion ang makukuha ng cafe nito kaysa sa loteng binili at bibilhin pa niya sa parehong lugar. 5 ang kanyang 5-star hotel sa Pilipinas, pero isa doon ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng kanyang kapatid na babae na kasalukuyang nagbakasyon ng ilang buwan sa labas ng bansa. Dahil wala naman siyang ibang maipalit dito, tama lang din na pumasok si Eva sa eksena. At kahit hindi niya man aminin sa sarili, naging interesado siya kung kailan mauubusan ng tapang ang babae. Ilang araw ang lumipas, dumating si Eva sa hotel na pamamahalaan niya. Isa yung eleganteng 5-star hotel, ang Del Rosario International Hotel, na mas malaki at mas marangya kaysa sa lahat ng hotel na napuntahan niya. Pagpasok pa lang niya sa gusali, agad siyang sinalubong ng malamig ni aircon at mabangong amoy ng hotel lobby. Good morning, ma'am. Bati ng isang receptionist nang makalapit siya sa front desk. May I help you with anything? Ako si Eva Ramirez. Pinapunta ako ni Mr. Lucian Del Rosario.
Ako raw ang magiging temporary manager dito. Napansin niya ang pag-iiba ng ekspresyon ng receptionist. May konting gulat pero agad itong bumalik sa professional ng ngiti. Oh, yes ma'am. We were informed of your arrival. I'll inform the other staff right away. Maya-maya pa ay pinapunta na siya ng babae sa isang silid. Pagdating niya sa opisina, sinabihan siya ng assistant manager tungkol sa mga daily responsibilities niya, mga protocol, at mga task na kailangan niyang asikasuhin para sa araw-araw na operasyon ng hotel. Matapos ang briefing, lumabas siya ng opisina para tingnan ang paligid. Naglakad siya sa lobby at sinusubukang mag-assess sa bawat sulok at pagmasdan ang ginagawa ng mga staff ng hotel. Napansin niyang isang guest ang kakapasok pa lang, bitbit ang ilang mga maleta at mukhang naghahanap ito ng tutulong dito. Huminga siya ng malalim at nagdesisyong lapitan ng guest. Pero biglang lumapit ang isang staff na lalaki dito at magalang na nag-alok ng tulong sa guest bago pa man siya makarating. Good morning, ma'am. Let me assist you with your luggage. Pagpapakilala ng staff sa guest. Matikas ang paraan nito ng pag-aasikaso sa bisita. Napatigil si Eva, nanlumo ng bahagya. Parang maliwanag sa kanya na ang mga empleyado ng hotel ay sanay na sanay sa ganitong trabaho. Samantalang siya, tila alanganin at hindi alam ang tamang kilos. Nagpatuloy siya sa paglilibot at pagsubaybay sa bawat detalye ng event setup. Hindi niya alintana ang ilang awkward na tingin mula sa ibang staff. Nag-obserba pa siya at natututo sa bawat hakbang at sinusubukan niyang itala sa isip ang mga ginagawa ng mga masanay na empleyado roon. Samantala, mabilis na tinapos ni Lucian ang board meeting dahil nagpa siya siyang bisitahin ng isa sa kanyang mga hotel. Isang bagay na bihira lamang niyang gawin. Tawagan mo ang driver ko. Utos niya sa kanyang sekretarya habang palabas na sila ng boardroom. Sige po, sir. Sagot nito. Dire-diretso ang kanyang lakad palabas at kahit ang mga staff ay dali-dali ring nagbigay daan sa kanya. Ilang saglit lang ay dumating na ang kanyang sasakyan. Umupo siya sa likuran. Nagbabasa ng ilang dokumento habang bumabiyahe patungo sa hotel kung saan naroon si Eva. Pagdating niya sa hotel, agad siyang sinalubong ng assistant manager. Good afternoon, Mr. Del Rosario. Hindi po namin inaasahan ang inyong pagbisita ngayon. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? I'm just here to observe. No need for any special arrangements. Gusto ko lang makita ang operations dito. Yes, sir. Sagot ng assistant manager bago ito umalis upang abisuhan ng iba pang staff. Dumiretso si Lucian sa lobby at nakita niya agad si Eva na tila abala sa pakikipag-usap sa ilang staff. Mukha itong seryoso, ngunit halata pa rin ang kaunting kaba sa kilos nito. Napangiti si Lucian ng bahagya. So, you're really trying, huh, Miss Ramirez? Bulong niya sa sarili habang tahimik na nagmasid mula sa malayo. Nang mapansin ni Eva ang presensya niya ay bahagyang nanlaki ang mata nito. Tumaas ng kaunti ang sulok ng kanyang labi. Kamusta ang unang araw, Miss Ramirez? Tanong niya sa babae nang malapitan niya ito. Medyo challenging pero kaya naman. Good. Kailangan lang ng konting tiyaga. Huwag kang mag-alala, marami ka pang matututuhan. Tandaan mo, isang buwan ka dito. Sana kayanin mo. Kung sa tingin mo nanalo ka na sa paglagay mo sa akin sa sitwasyong to, mag-isip ka ulit, Mr. Del Rosario. Hindi ko sinasabi na hindi mo kaya, Miss Ramirez. Pero aminin mo na, medyo nalulunod ka na, hindi ba? Isang mali lang and you'll sink. Napatingin si Eva sa kanya at mukhang iritado. Kung nalulunod ako, maybe it's because ikaw ang nagtulak sa akin sa tubig. But unfortunately, marunong akong lumangoy. Bahagyang tumaas ang kilay ni Lucian. Halatang amused sa sagot ng babae. I like your confidence, Miss Ramirez. Pero tandaan mo, ang tubig dito isn't what you think. It won't be easy to swim. Most of the time, it turns into waves that will test your patience and skills. The wave, you said? Kaya rin naming harapin at lusutan. With the right strategy and courage, Mr. Del Rosario. Natawa ng bahagya si Lucian. Interesting. Gusto kong pagiging matapang mo, Miss Ramirez. But the real question is, hanggang kailan mo kayang maging matapang? Day 1 ka pa lang, remember? Hanggat kailangan. Sagot ni Eva na walang pag-aalinlangan. At kahit mahirapan ako, you won't see me giving up. Wala sa bokabularyo ko ang salitang yun.
I want my cafe to stay, so expect me to win this battle. Lumapit si Lucian ng bahagya. Tumingin siya sa paligid bago muling bumalik ang titig niya kay Eva. Good, I like that attitude. But remember, Eva, hindi lang ako ang kalaban mo dito. The job, the staff, and most importantly, the guests. They will all test you. Let's see if you can handle them. Watch me then. Tugon ni Eva na puno ng kumpiyansa. Tumaligod ito at nagpatuloy sa trabaho habang siya'y nakangiting nakatingin sa likod ng babae. Dumating ang gabi at ang malaking ballroom hall ay puno ng mga bisita at VIP na nakasuot ng eleganteng kasuotan. Ang mga staff ay abala rin sa kanilang trabaho. Si Eva naman ay naglalakad-lakad at tinitingnan ang bawat detalye habang si Lucian na may nakakalokong ngiti sa mukha ay pinapanood siya mula sa malayo. Inaabangan kung kailan siya magkakamali. Gusto niyang simangutan ng lalaki pero wala na siyang time para roon. Inaamin niya na pagod na siya sa unang araw niya. Tapos, biglang may event pa na ganito. Gusto na niyang sumuko pero kailangan niyang magpakatatag. Miss Ramirez, may problema tayo. Mabilis na lumapit ang head chef kay Eva habang hawak ang isang tray ng main dish na halatang hindi maganda ang pagkakaluto. Anong nangyari? Pag-aalala niya. Yung shrimp canapé, ma'am. Hindi tama yung seasoning. Ang alat. Nagreklamo na yung isang guest at may paparating pang mas mataas na VIP. Si Mr. Santiago. Alam mo naman yun, critical yun sa pagkain. Okay, kalma lang. May backup ingredients ba tayo? Meron pa naman po, Ma'am Eva. Pero kulang tayo sa oras. Hindi aabot kung gagawin ulit lahat. Sige, ganito na lang. Yung shrimp tanggalin niyo muna sa tray. Palitan natin ng ibang appetizer na ready na. Meron bang mabilisang option? Interesting approach, Miss Ramirez. Pero sa tingin mo ba matatanggap ng mga VIP guest ang last-minute adjustment mo sa food nila? Naglalakad si Lucian papunta sa kanila, kasama ang ilang tauhan nito. Kung ikaw na naman ang magdadagdag ng pressure, Mr. Lucian, mag-volunteer ka kaya na mag-serve ng pagkain. Pero kung wala kang maitutulong, huwag ka na lang magkomento. Relax, nanonood lang ako. Let's see kung kaya mo nga talaga mag-handle ng crisis. Or pwede rin namang sumuko ka na day 1 pa lang. Binaliwala niya lang si Lucian at hinarap ulit ang head chef. Yung bruschetta natin, ready na ba? Pwede nating idagdag sa menu ng mga bisita para hindi halatang nagkulang tayo sa options. Ready na, ma'am. Pero yung ibang staff na-stress na rin. Pati yung ibang sa dessert, nagka-problema raw po. Chef, focus ka sa solution, hindi sa problema. Ako nang bahala sa mga staff. Balikan mo na yung bruschetta. Bilis! Tumango ang chef at nagmamadaling umalis. Hinarap ni Eva ang isa sa mga waiter na mukhang natataranta. Ma'am Eva, yung table setting sa VIP area may mali daw. Nagagalit ng assistant ni Mr. Santiago. Anas nito. Sinabi ko na bang maging maayos tayo sa details? Asan si Gwen? Nandito na ako. Sorry, Miss Eva, pero sobrang dami lang ng sabay-sabay na issues. Takbo na Gwen papalapit sa kanya. Gwen, ang trabaho natin, ayusin kahit sabay-sabay yan. Dumiretso ko sa VIP area, tingnan mo kung anong kulang, at siguraduhin mong maayos ang setup. Huwag kang aalis doon hanggang masatisfied sila, okay? Yes, ma'am. On it. Mabilis na itong umalis. Si Lucian naman ay nakasandal ng formal sa isang malapit na mesa. Pinapanood niya na nag-aayos ng kaguluhan si Eva. You know you're impressive too. Pero Eva, mukhang nahihirapan ka na. Sigurado ka bang hindi ka pabibigay? Overtime ka na nga oh. Di ba dapat kanina ka pang out sa duty mo? Then tomorrow, papasok ka na naman ng maaga to fix all the problems here. Pwede ba? Kung wala kang balak tumulong, tumabi ka na lang. Busy ako. Busy kami, can't you see? Lumapit si Eva sa ibang staff member na nag-aayos naman ng sound system. Ma'am, yung mic ng MC nagloloko po. Hindi tayo makakuha ng clear signal. Imporma ng technician. Ang hirap naman sa'yo, puro problemang sinasabi mo. Meron ba tayong extra mic? Kung wala, gamitin niyo yung podium mic. Huwag niyo nang antayin na magka-feedback sa mismong event. Sige po ma'am, gagawin ko na po. Habang tumatagal ang gabi, nagsimula nang magbunga ang mabilis na pag-iisip at paglutas ni Eva sa mga problema. Sa wakas ay nakahinga na siya ng maluwag nang lumapit ulit si Lucian. Well. Hindi ko akalain pero nagawa mo nga. Hindi perfect pero you survive.
I'm impressed, Eva. Salamat sa unsolicited commentary, Mr. Del Rosario. Akala mo ba talaga ibibigay agad ako? Tumawa si Lucian. Honestly, oo. Pero you prove me wrong. Ang tanong, kaya mo bang ulitin yan bukas? At sa mga susunod pa na events? Kung kaya kong i-handle ang araw na to, kakayanan ko rin sa mga susunod pang mga araw until I finish our deal. So, Mr. Lucian, better get used to seeing me thrive. Tinitigan siya ni Lucian ng ilang sandali. Ang karaniwang ngiti nito ay bahagyang lumambot. Bahagyang tumango si Lucian na para bang kinikilala ang determinasyon niya. Lumipas ang linggo at ganoon pa rin ang routine ni Eva. Unti-unti na rin niyang natututuhan lahat ng mga gawain sa hotel kahit na palagi siyang pagod pagkatapos ng mahabang duty. Wala siyang sweldo dahil ang lahat ng ginagawa niya ay para sa pagsalba sa kanyang cafe na kasalukuyang si Marco ang namamahala habang nakikipagdigmaan siya sa malaking hotel ni Lucian. Isang araw ay may naging issue sa isa sa mga guest ng hotel, pero mabuti na lamang at nasolusyonan agad yun ni Eva. Ngunit dumagdag naman ang mga sari-saring chismis galing sa mga staff ng hotel, kaya hindi niya maiwasang ma-stress. May napagsabihan pa siya dahil naging malaking tanong pala sa mga ito ang pagiging bigla niyang manager sa hotel, kahit na wala siyang experience sa ganoong trabaho. Pero sa tinagal-tagal na niyang nagpapatakbo ng cafe, kaya siguro naging madali na lang sa kanya ang i-manage ang hotel ni Lucian. Kahit noong bata pa siya ay nakikita na niya kung paano patakbuhin ng parents niya ang cafe. Kahit rush hour at nagkakaaberya bigla, kita niya on the spot na re-resolba ng mama at papa niya ang problema. Pagod siyang umupo sa isa sa mga upuan sa lobby nang maaninag sa di kalayuan si Lucian na prenteng nakapamulsa at naglalakad patungo sa kanya. Napairap siya nang wala sa oras at tumayo. Kung may sasabihin ka na naman, mas mabuti pang hintayin mo na lang ang isang buwan dahil naririndi na ako sa mga pangaasar mo, Mr. Del Rosario. Hindi maitago ni Eva ang simangot sa kanyang muka. Tumawa naman si Lucian na halatang naaaliw sa reaksyon niya. Relax, wala akong gagawin. But honestly, ang galing ng ginawa mo kanina. I think you earned their respect. Yeah, sure. Sarkastikong sagot ni Eva at tumayo. Kung wala kang gagawin, bakit nandito ka pa? Hindi ka ba busy na CEO? Halos araw-araw ka nang nandito ah. Ngumiti si Lucian ng pilyo. Actually, I have an idea. Why don't we go out and enjoy the evening, Eva? Para makalimutan mo muna lahat ng stress mo. Agad siyang umiling. I'm too tired. Ayoko na. Gusto ko na lang magpahinga. You're aware naman na sakit lang ng katawan at ulo ang sweldo ko rito, di ba? I know. Pero you'll get your big reward after all of this, remember? Unless suko ka na. Kaya para mawala ang stress mo, go out with me. Pero bago pa siya makatanggi ulit, hinawakan na ni Lucian ng braso niya at marahan siyang hindi lapalabas. Come on, Eva. One evening won't kill you. Besides, I promise, it'll be fun. Ano ba, Lucian? Pagod ako. Reklamo ni Eva, pero wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Tumigil lamang siya sa kakareklamo nang nakapasok na siya sa kotse nito. Wala silang imik na tinahak ang daan papunta sa kung saan. Wala rin naman siyang balak na makipag-usap sa lalaki. Ilang minuto lang ay nasa isa na silang tahimik na cafe malapit sa hotel. Tahimik na nagkakape si Eva habang si Lucian ay halatang relax na relax. Bakit ka ba lagi nasa hotel? Narinig ko na bihira ka raw talagang pumunta dun dati. Tumingin si Lucian sa kanya. Tila nag-iisip ng sagot. Wait, sabi ni Eva habang nagsisimulang mag-isip ng malalim. Don't tell me, naroon ka talaga palagi para makita lang talaga ako magkamali. Para makita mo kung kailan ako susuko. Napatawa si Lucian. Eva, kung ganun lang ang rason ko, hindi na sana ako nag-abala pa. Trust me, I have better things to do. Then why? Seryosong tanong niya. Because you're different, Eva. Different? Anong ibig mo sabihin? At teka nga, anong connect naman yan sa pagpunta mo sa hotel mo araw-araw? Hinawakan ni Lucian ang tasa ng kape pero hindi ito uminom. Tumingin lang ito ng diretso kay Eva. Every woman I've met before, they were all the same. But you stand your ground, Eva. You're passionate, determined, and you're not afraid to speak your mind. It's rare. That's why I'm interested in you.
And that's why I'm here to get to know you more. Natigilan si Eva sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan ng ganoong klaseng sagot. Nagbiro lang siya kanina, pero seryoso ba talaga ang sagot nito? Saglit siyang napatingin kay Lucian, at kahit anong pilit niyang iwasan, hindi niya mapigilang mapansin ang itsura ng lalaki. Naka-fold ang sleeves ng puting polo nito kaya litaw na litaw ang maayos na hugis ng braso nito. Bagay pa ang light stubble nito sa panga, na parang dagdag pa sa kakaibang karisma ng lalaki. Pero ang higit na nakakaabala sa kanya ay ang mga mata ni Lucian. Mga matang tila laging naglalaro, pero ngayon ay diretso ang tingin nito sa kanya. No, Eva, hindi pwede. Agad niyang sinaway ang sarili sa isipan. Hindi mo pwedeng hangaan ng lalaking gaya niya. Arrogant siya at pasaway. Hindi ka nababagay sa ganyang klase ng tao. Binahihirapan ka niya at hindi pinapasweldo, di ba? Argumento pa niya sa isip. Agad siyang umiwas ng tingin at uminom ng kape para itagaw ang anumang reaksyon. Pero ramdam niyang napansin pa rin ni Lucian ang pagbabago ng ekspresyon niya. Speechless? Tanong ni Lucian na may ngiting pilyo. That's a first. Pinili ni Eva na magtawid ng ngiti. Kahit paramdam niyang namumula ang pisngi niya. Hindi ako speechless. I'm just trying to process the absurdity of what you said. Absurdity? Napahalakak si Lucian. Anong parte ng sinabi ko ang absurd, Eva? Na you're passionate or you're different? Both. Mabilis niyang tugon, sabay baling ng tingin sa binata. And honestly, wala akong panahon para sa mga ganyan. Focus muna ako sa napag-usapan natin, Mr. Del Rosario. Wala akong oras para isipin kung anong tingin mo sa akin. Ngunit sa halip na ma-offend, parang lalo pa itong naaliw. Fair enough. Pero hindi ko sinasabing ngayon mo ako pagbigyan, Eva. I'm a patient man. Nagbalik siya ng tingin dito. Ngayon ay nakataas na ang kilay. Talaga lang ha? Pakiusap, Lucian. Huwag mong gawin na parang parte ako ng negosyo mo na pwedeng pagplanuhan. Lote ng cafe lang ang kasama sa agreement natin. Hindi ako. Ngumiti si Lucian. Tila nasasabik sa naging reaksyon niya. All right, Miss Ramirez. I'll back off for now. But don't be surprised kung hindi ako sasuko ng ganun kadali. I don't give up that easily. Tumikim si Eva at nagbaling ulit ng tingin sa kape niya. Great. Isang bagay pa para dagdagan ng stress ko ay ang ego ng lalaking to. Wika niya sa isip habang pasimpleng nakatingin sa lalaki. Totoo naman na gwapo talaga ito, pero hindi niya type ang pagka-antipatiko nito. Isang linggo pagkatapos ng huling pag-uusap nila sa cafe, naging abala si Eva sa pag-aayos ng mga dekorasyon para sa malaking event ng hotel. Iniisip niya kung bakit isang linggo nang hindi nagpapakita si Lucian. Ano kaya ang nangyari roon? Habang nakatuntong siya sa lumang hagdanan, naramdaman niyang unti-unting bumibigay yon. Sa isang iglap, narinig niya ang nakakakilabot na tunog ng kahoy na bumigay. Napapikit siya at handa nang tanggapin na babagsak na siya at masasaktan. Pero bago pa man siya lumapat sa sahig, naramdaman niyang may malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Napamulat siya at natagpuan ang sarili sa bisig ni Lucian. Nagkatinginan sila. Hindi man niya aminin, naging distracted na si Eva pagkatapos ng pag-uusap nila sa cafe. Kaya't parang bibigay na ang puso niya dahil sa bilis ng pagtibok niyon. Are you out of your mind? Mariing tanong ni Lucian. Para namang bumalik sa reality ang atensyon ni Eva nang marinig ang boses nito. Napahawak siya sa balikat nito habang binibitiwan siya ng maayos ng lalaking isang linggo niyang hindi nasilayan. Lucian? Bakit? Anong bakit? And what were you thinking? You're a manager, not a staff. Bakit ginagawa mo yung delikadong trabaho na yan? Hindi ka ba marunong mag-utos sa mga tao mo? Nagulat si Eva sa tono ng lalaki. Kaya agad siyang tumayo ng ayos mula sa pagkakahawak nito sa kanya. Huwag kang sumigaw sa akin. Ginusto kong tumulong dahil wala nang ibang gumagawa. I can do whatever I want. Isa pa may ginagawa rin ng mga empleyado mo rito. Halatang mas nagalit si Lucian sa sagot niya. You're reckless. What if he wasn't there to catch you? Ano na lang ang mangyayari kung nasaktan ka? Do you think I just let that happen? Tumidig si Eva dito. Itinulak ng bahagya ang dibdib nito. Ano naman sa'yo? May karapatan naman siguro akong tumulong, di ba?
Fine, pero kung ayaw mo makinig, then I'll handle it my way. All of the staff who let you do this will be fired, effective immediately. Ano? Are you crazy, Lucian? Tumakbo siya sa gilid nito at mabilis na hinila ang tenga nito. Aray, Ava! What the hell are you doing? Para kang bata. Calm down. Galit na sabi ni Ava habang patuloy na hinihila ang tenga ng lalaki. Hindi mo pwedeng tanggalin ang mga staff ko dahil lang dito. Hindi nila kasalanan ang nangyari sa akin, okay? I told you, ako ang nagkusang tumulong. Kung hindi mo babawiin ang sinabi mo, mapuputol talaga tong tenga mo. Ava, let go of my ear. Ano ba? No, not until you promise me na hindi mo sila tatanggalin. Nagtinginan ang mga staff na naroroon. Halatang hindi makapaniwala sa nakikita ng mga ito. Okay, fine. I promise. I will not fire them. Just please let go of my ear. Pakiusap ni Lucian sa wakas. Binitiwan naman ni Ava ang namumulang tenga nito pero nanatili siyang nakatingin dito ng masama. Good. At next time, huwag kang gagawa ng mga desisyon na hindi mo pinag-iisipan. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ng mga tauhan mo sa pera. Tapos basta-basta mo lang tatanggalin kahit walang ginawang mali. Napaka-inconsiderate mo namang boss. Tahimik ang mga staff sa paligid nila. Tila hindi alam kung paano magre-react. May bumulong pa nga sa likod na para silang magjowa kung mag-away. Napalingon si Ava. Halatang narinig ang komento ng mga staff kaya namula siya. Hindi kami ganun. Hindi kami magjowa. Protesta niya. Sige na, back to work. Nang makaalis ang mga staff para bumalik sa trabaho, tumawa si Lucian. You know, Ava, you're the only person who can pull my ear like that. It's oddly and charming. Napairap si Ava, pero hindi napigilang mapangiti ng bahagya. Pero salamat sa pagsalo sa akin kanina, Lucian. Always. But please be careful next time, okay? Sagot ni Lucian na may ngiti sa labi. Nang sumunod na mga araw, tila naging normal na kay Ava ang makita si Lucian na nasa hotel, lalo na tuwing oras ng duty niya. Nawala na ang inis niya kapag nakakita itong binabantayan siya. Tila ba naging parte na ng araw-araw ng buhay niya ang presensya nito. Madalas niyang nakikita ang lalaki sa lobby. Minsan naman nasa office niya ito. O kaya naman ay biglang yayayain siyang kumain kapag lunch break. Samantala, nagpa siya si Lucian na imbitahin muli si Ava sa isang dinner. Parang nasanay na siyang makasama ang babae kahit sa personal space niya. At hindi man niya aminin, ang pagpukaw ng interes niya sa babae ay mas lalo pang lumalim habang dumadaan ng mga araw. Sa bawat araw na magkasama sila, mas lalo siyang naaakit rito. Hindi lang sa pagiging palaban nito, kundi pati sa kakaibang tapang at determinasyon ni Ava na bihira niyang makita sa ibang tao. Pero aminado din siyang magandang dalaga. Kilala si Lucian sa pagiging kontrolado at hindi nagpapadala sa emosyon. Pero ngayon ay parang unti-unti siyang nawawala sa sariling ritmo dahil kay Ava. Sa bawat araw na magkasama sila, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbagsak ng pader na pilit niyang itinayo. At kahit pa alam niyang mahirap, kahit pa ayaw niyang tanggapin, may parte sa kanya na nagdadasal na mahulog si Ava sa kanya. Nang pumayag si Ava na sumama sa kanya mag-dinner sa restaurant ng hotel, parang mas iniisip niyang date nila yun, kaya't pasimple niyang pinagawang romantiko ang paligid at magrarason na lamang siya sa dalaga na iyon ang normal na design ng restaurant. Lucian, napapansin ko na lagi kang nandito tuwing may duty ako. Binabantayan mo pa rin ba ako? Hinihintay mo pa rin bang magkamali ako at mahirapan? Tanong ni Ava. Bahagya siyang humiti. Coincidence lang siguro. This is my hotel after all. Napairap si Ava. Really? Coincidence? Baka naman sinasadya mo yan. Bahagyang nagtaas ng kilay si Lucian, pero ngumisi lang. I don't know what you're talking about, Ava. I just wanted to monitor my business. At saka hindi kita binabantayan, no? Fine, kung ayaw mong umamin. Pero gusto ko lang ipaalala sa'yo yung usapan natin na 1 month lang ako rito as your hotel manager. At sure ako naging smooth naman ng pagpapatakbo ko nitong hotel mo. Anong masasabi mo? Napansin ni Ava ang pag-iba ng ekspresyon niya. Ano? Bakit ka natahimik? Don't tell me na pinapaasa mo lang ako. Nagbuntong hininga si Lucian at tumingin sa gilid. Tila nag-iisip kung paano sasagutin ang tanong ni Ava. Sa huli, tumingin siya pabalik dito na seryoso na ang muka.
Wala pang final decision tungkol sa agreement natin about your cafe. What? Akala ko ba usapan na to? Bakit mo ko ginawang manager kung wala ka palang desisyon? You keep on saying na you're the boss, pero bakit ang tagal mo mag-decide sa cafe ko? I told you, willing naman akong umupa sa lupa mo. Relax, Ava. Wala naman akong sinabing tuloy ang demolition sa cafe mo. I just need more time to finalize everything. More time? Lucian, ang napagkasundoan natin ay 1 buwan lang na pagsisilberito na walang bayad. Pero dahil sa kakahintay ko sa decision mo, umabot na ako dito ng 3 buwan. Kung ganito rin lang, dapat hindi na ako pumayag sa kondisyon mo. Pinaglololoko mo lang ako. Pwede naman sana niyang ibigay ang lote kay Eva, pero nanghihinayang siya. Gusto pa niyang makita si Eva na malapit sa kanya. At isa pa, binigyan na rin siya ng favor ng kapatid niyang babae, kaya't hindi pa ito umuwi hanggang ngayon. Hinawakan ni Lucian ang kamay ni Eva na nasa mesa, dahilan para mapahinto ito sa pagsasalita. I'm not playing games, Eva. Alam kong mahalaga sa iyo ang lote para sa cafe niyo, at hindi ko sisirain ang usapan natin. Just trust me on this, okay? Napatingin si Eva sa kamay nitong hawak ni Lucian. Bahagya itong huminga ng malalim at binawi ang kamay. Fine, pero sana wag mo akong paasahin, Lucian. Ayoko ng ganun. You get what you deserve, Eva. I promise. Siguraduhin mo lang. Dumaan pa ang ilang araw. Normal pa rin ang ginagawa ni Eva. Mas nagiging sanay na siya sa kanyang trabaho, pero hindi niya inasahan ang mga narinig niya mula sa isang guest na nagkukwento habang naghihintay sa reception desk. Oh, I know Lucian Del Rosario. I was there when he proposed to his wife 2 years ago. It was so romantic. He rented out an entire vineyard for the occasion. Sa narinig ay halos malaglag ni Eva ang hawak na clipboard. Wife? Bulong niya sa sarili. Pakiramdam niya ay bigla siyang nabingi sa ingay ng paligid. Kinabukasan habang naglalakad siya sa pantry, narinig niyang nag-uusap tungkol sa kanya ang ilang staff. Kaya pala si Ma'am Eva ang naging manager kasi siya pala ang mistress ni Sir Lucian. Bulong ng isa habang ang isa naman ay tumawa ng mahina. Pero sure ba talaga kayong kasal si Sir Lucian? Tanong ng isa pa. Oo naman, may video nga raw eh. Model pa naman ang asawa ni Sir. Nagalit si Eva at hinarap ang mga staff na nag-uusap. Anong sabi niyo? Mistress ako ni Lucian? Halos mapaatras ang dalawa pero nagsalita rin ng isa. Ma'am, sorry po pero hindi po ba totoo? Sabi kasi ng iba kaya po kayo ang manager dahil kayo ang miss... Huwag niyo nang ituloy. Kung may tanong kayo tungkol sa akin, bakit hindi niyo ako diretsong tanungin? May nagsabi po kasi na si Sir Lucian ay kasal na, kaya po kami nag-isip na baka totoo po ang chismis. Then, nagkakamali kayo. Wala kaming relasyon ni Lucian. Ikalat ngayon sa buong hotel para may kwenta naman ng pagiging chismosa niyo. Agad niyang tinawagan si Lucian pero hindi ito sumasagot. Lumipas ang mga linggo pero hindi pa rin nagpapakita si Lucian sa hotel. Kaya lalo lang bumigat ang damdamin ni Eva. Naiinip na siya sa desisyon nito tungkol sa cafe niya. Kung tutuusin ay pwede naman siyang umalis sa hotel pero hindi niya magawa dahil umaasa pa rin siya na tutupad si Lucian sa agreement nila. Ngunit inabisuhan siya ni Marco at sinabi nito na pumunta sa cafe si Claudia. Nag-iwan daw ito ng huling warning na matutuloy ang demolition sa lalong madaling panahon. Kaya mas lalong naging disappointed si Eva kay Lucian dahil roon. Natuwa na siya dahil ang unang warning ni Claudia noon na 30 days ay hindi natuloy dahil sa agreement nila ni Lucian. Pero ngayon ay nagtataka siya kung bakit tila nag-aksaya lang yata siya ng panahon sa hotel ng lalaki dahil matutuloy pa rin pala ang demolition. Pinaasa lang pala siya nito kaya nakadama siya ng sama ng loob at taga-alala para sa cafe. Samantala, nasa opisina ng real estate si Lucian at parang walang balak na tumayo o gumalaw man lang. Nasa harap niya ang sekretaryo niyang si Austin na nag-aalangang mag-ulat. Just fill it out, Austin. Wika niya nang mapuna ang lalaki na atubili sa sasabihin. Sir, ano po kasi? Kumalat na po sa buong hotel. Simula ni Austin. Pinag-uusapan ng mga staff doon si Miss Ramirez. Nakesyo kabit niyo raw po siya. May mga guest din na nakarinig. Ang sabi kaya raw siya ang naging manager. Actually, matagal na raw po yung humor pero recently ko lang po nalaman nung pinabisita niyo ako sa hotel to check what's happening there. Nanginig ang panga ni Lucian at dahan-dahang napakuyom ang kanyang mga kamao sa mesa.
Who the hell spread that nonsense? Iniimbestigahan pa po namin pero lumabas ulit ang usapan tungkol sa dating girlfriend niyo. Parang may guest na nagkwento tungkol sa proposal niyo noon sa vineyard. Kaya kumalat ng husto na kabit niyo raw po si Miss Ava. Napamura si Lucian ng mahina. Sinubukan niyang ibaon na salimot ang bahaging yon ng kanyang buhay. Ang proposal na yon ay hindi niya ideya. Plano yun ng pamilya niya noon. Hindi sila nagpakasal at iniwan siya ni Gianna nang malaman nitong hindi niya itutuloy ang kasal. Napag-isip-isip kasi niyang ayaw niyang matali sa babaeng hindi niya mahal. Si Ava, kamusta? O sisa niya. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang tono. Galit na galit po siya, lalo na nung nalaman niya na tinuloy niya ang demolition sa cafe niya. Did you talk to her? Hindi po, pero yun po ang kwento sa akin ng kakilala ko na naging kaklose na ni Miss Ava sa hotel. Napakagatlabi si Lucian. Alam niyang mali ang ginawa niya, pero ang tanging gusto lang naman niya ay sorpresahin si Ava. Sa kanya na nakapangalan ang lote ng cafe, at naisip niyang iparenovate ang cafe nito. Ginamit niya si Claudia sa plano, pero ang purpose lang naman niya ay isurprise si Ava, kasabay ang planong magtapat ng nararamdaman niya rito. Ngunit ngayon, mukhang guguho ang lahat ng plano niya dahil sa issue tungkol kay Gianna. Maya-maya pa, narinig niyang pumasok si Ava sa building ng opisina niya. Kinakabahan siya dahil alam niya kung ano ang bubungad sa kanya. Ang galit nitong muka. At hindi nga siya nagkamali nang malakas na bumukas ang pinto ng opisina niya. Lumabas naman agad ang sekretary niya pagkapasok ng babae. I hope you're here to discuss something professional. I'm very busy. Kunwari seryosong panimula ni Lucian, pero agad siyang pinutol ni Ava. Busy? Too busy to answer my calls for weeks? Too busy to explain kung bakit bigla kang nagpatuloy sa demolition kahit may deal na tayo, Lucian? Galit na samit ni Ava. I don't see the point in explaining. The lot is mine, Ava, and I don't owe you anything. Malamig na sagot niya, bagamat nanginginig na ang kanyang boses. Nangako ka, Lucian. May deal tayo. Nagtatrabaho ako ng husto bilang manager mo ng libre dahil sinabi mong yun lang ang paraan para mapigilan ang demolition. Nagtiis ako sa hotel mo ng halos 5 buwan na puro stress ang inabot. Tapos ngayon sasabihin mo lang na parang wala nang kwenta ang deal natin? How dare you? Wala kang isang salita. Because it's pointless, Ava. Tumayo siya sa kinauupuan. You're acting like I owe you my entire life. Hindi ko obligasyon na sundin ang lahat ng gusto mo. I told you, titingnan ko pa kung ire-reconsider ko ang request mo sa cafe mo. Then I realized na lugi ako kung basta ko lang ipapaubaya sa iyong lote ko. But we have a deal. Ano ang mangyayari sa kinabukasan ko? You didn't know anything, did you? Wala na akong pamilya. Wala na akong karamay sa lahat. Kaya ginawa ko lahat para mailigtas lang ang tanging bagay na nakapagpapaalala sa akin sa magulang ko. My cafe is my happiness. Yun na lang ang meron ako. You never felt that because you have a complete family, unlike me. Enough. I won't change my decision, Ava. The deal is over. Lumapit si Ava sa mesa ni Lucian at malakas siyang sinampal. Kaya natigalgal siya. That's what you get for being heartless and not being a man. Galit na sigaw ni Ava. Namumula na ito sa galit. Sabihin mo sa akin ng harapan kung bakit mo sinira ang deal na ikaw ang gumawa. Kung bakit mo naisip na okay lang nasirain ang tiwala ko at paglaruan ako. Kung bakit pinagtrabaho mo ako sa hotel mo ng sobra sa usapan natin. Tapos, hindi ka rin naman pala tutupad sa deal natin. Tell me, I want your explanation, Lucian. Nagpanting ang tenga ni Lucian, ngunit nanatili siyang nakatitig kay Ava. Nais man niyang i-comfort ang babae, pero pinipigilan niya ang sarili. Ayaw niyang masira ang magandang intensyon niya sa cafe nito. At ayaw muna niyang magtapat dito ng feelings habang galit ito. Makukuha mo ang sagot kapag nagsimula ng demolition. Seryosong sagot niya. Walang pagdadalawang isip na itinaas ni Ava ang kamay at sinampal muli si Lucian sa pisngi. Hindi agad nag-react ang binata at dahan-dahan lang niyang ibinalik ang kanyang ulo para tingnan ang galit na babae. Masyadong mataas ang emosyon nito ngayon, pero kailangan niyang manindigan at tiisin ang sarili na yakapin ito. Sa totoo lang ay labis na niyang namimiss si Ava. Naging abala kasi siya sa negosyo at sa pagpaparenovate ng cafe nito, kaya hindi siya nakakadalo sa hotel. Kinausap niya si Marco na wag sasabihin kay Ava ang renovation, total naman ay hindi napapadaan doon si Ava, dahil medyo malayo ang cafe sa bahay ng dalaga. Sinasadya talaga niya na patagalin ito sa pagtatrabaho sa hotel niya
at laging overtime para wala na itong panahon na puntahan ng cafe nito na under renovation. Sinungaling ka. Bulong ni Eva na nanginginig ang boses dahil sa galit. Wala kang ibang alam kundi magsinungaling at paglaruan ng kapwa mo. You're the dumbest person I've ever encountered, Lucian. You're such a manipulative and evil. Wag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Tumalikod na ito at padabog na lumabas ng opisina ni Lucian na namumula ang pisngi dahil sa sampal nito. Is this the reward I got for being a coward? Great. Sabay gulo niya ng kanyang buhok at umupo sa kanyang swivel chair. I promise, babawiin ko lahat ng maling akala mo sa akin, Eva. Mahal na kita kaya ako to ginagawa. Sana naman ay paniwalaan niya ako kapag naiayos ko ng lahat. Sabi pa niya sa sarili habang haplos ang pisnging nasampal. Matapos ang kanilang pag-uusap sa opisina ni Lucian, nagpa siya si Eva na wakasan na ang kanyang kahibangan. Kinuha niya ang kanyang mga gamit sa hotel at ibinigay na sa assistant manager ang mga gamit at responsibilidad niya roon. Wala na siyang obligasyon sa hotel ni Lucian para magpatuloy pa. Ni hindi man lang siya dumaan sa HR para sabihin na aalis na siya. Hindi naman siya opisyal na empleyado ng hotel, kaya naisip niyang useless lang kung dadaan pa siya sa legal na pag-alis sa trabaho. Wala nang nagawa ang mga staff sa hotel nang makita siyang umaalis. Dumiretso na lamang siya sa kanyang bahay at nagkulong. Naghihintay ng balita kung kailan tuluyang mawawala ang cafe. Ayaw niyang pumunta roon dahil ayaw masaksihan na gumuguho ang tanging alaala ng mga magulang niya. Masakit sa kanya na mawala ang cafe, pero mas lalong bumibigat ang kanyang loob dahil unti-unti na niyang na-appreciate ang existence ni Lucian sa buhay niya. Parang tinusok ng ilang punyal ang kanyang puso dahil sa sunod-sunod na problema na nangyayari sa buhay niya. Mali ang lalaking nagustuhan niya. Na-inlove siya sa isang taong hindi naman talaga siya kayang pahalagahan at ang tanging mahalaga lamang ay pera at negosyo. Gabi na nang magpasya siyang lumabas upang kumain sa convenience store. Pagbalik ng bahay ay nakilala agad niya ang kotseng nakaparada sa labas. Akmang papasok na siya sa bahay niya nang lumabas ng kotse si Lucian. Eva! Tawag nito, pero hindi siya nagpatinag at agad na isinarado ang pintuan ng bahay. Naririnig niya ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. Can we talk, please, Eva? Sambit ni Lucian na nagpahinto kay Eva sa paghakbang pataas ng kanyang kwarto. Alam kong gagawa ko dahil sinira akong kasunduan natin. Pero ginawa ko yun dahil naduwag ako. Dagdag pa nito. Natawa ng mapakla si Eva. At least alam mong gago ka. Umalis ka na dahil kahit kailan, wala nang magagawa pang pakikipag-usap ko sa'yo. Malakas niyang sabi upang marinig ng lalaki sa labas ng bahay niya. Lumipas pa ang mga araw. Nagpa siya si Eva na buksan ang kanyang cellphone. Lagi lang siyang nakakulong sa bahay. Walang gana. Lalabas lang siya kapag kailangan niyang mag-grocery. Iniiwasan niya rin kasing makita kung paano nalugmok ang pinaghirapan ng magulang niya. Pagbukas pa lang ng cellphone, ilang text messages na agad ang dumating kahit sa kanyang social media ay marami ring chats. Hanggang sa mag-ring ulit ang kanyang cellphone. Tumatawag si Marco kaya't nagpa siya siyang sagutin na lamang ito. Sa wakas sinagot mo rin. Sabi ni Marco sa kabilang linya. Kamusta? May nakita ka bang gold sa ilalim ng lupa ng cafe ko? Biro niyang sagot pero mabigat pa rin ang loob niya. Ayun nga, wala. Dahil hindi naman nasira ang cafe mo. Akala ko nga, lupa na lang ang naiwan pero ayun, mas lalo pa yatang gumanda. Akala ko ba sisirain na yun? Napabalikwas ng bangon si Eva sa narinig. Anong ibig mo sabihin hindi nasira? Niloloko mo ba ako? Di ba sabi mo ide-demolish na ang cafe nung huli mong tawag sa akin? Loko-loko ako minsan, Eva, pero hindi ako sinungaling. Actually, ang sabi rin sa akin ni Lucian, ide-demolish nga niya ang cafe nung last day ko na sa cafe mo. So I assume nagagawin nga niya. Pero iba ang nakita ko pagdaan dito. I-view mo na ang sinend kong photo para makita mo ang proof. Nang makita ang picture, parang gustong mag-breakdown ni Eva. What's the meaning of this, Marco? Hindi ko rin alam, Eva. Siguro si Lucian na lang ang tanongin mo. Nagdesisyon siyang tawagan ang numero ni Lucian matapos nilang mag-usap magkaibigan. Pero hindi natuloy ang pagtawag niya sa lalaki nang makatanggap siya ng link sa isang website. Dahil sa kuryosidad, kahit alam niyang delikado mag-open ng link, binuksan pa rin niya ito at nakita ang isang live. Live kung saan ini-interview si Lucian. Eva Ramirez, can you hear me now? Biglang tumibok ng mabilis ang puso ni Eva nang banggitin ni Lucian ang kanyang pangalan sa harap ng mga reporter.
I know you're mad, and I don't blame you. But please just hear me out. I had to break the condition, not because I want to hurt you, but because I wanted to give you something better. Alam kong hindi mo maintindihan kung bakit ko ginawa yun. Pero Ava, I couldn't just let the coffee remain as it was. It deserves more. You deserve more. Napaawang ang labi ni Ava habang pinapanood si Lucian sa live broadcast. Hindi niya inasahan ang bigat ng mga salitang binitiwan nito. Naguguluhan siya sa nararamdaman at sa mga sinasabi ng lalaki. Pinagpatuloy niya ang panonood. I owned a lot of your cafe, and I started the renovations of the cafe because I wanted to surprise you. I planned to rebuild the cafe and give it back to you. A better version of it. One that you could be proud of. Isasauli ko ang cafe sa'yo dahil alam ko kung gaano to kahalaga sa'yo. But in the process, I ruined your trust. Ayaw mo akong kausapin kaya sa ganitong paraan ko naisip na mag-sorry sa'yo at magtapat. I'm sorry, Ava. I hope you can forgive me. I'm sorry kung mali ako ng paraan ng pagpapadama ng pagmamahal ko sa'yo. Napatigil ang buong mundo ni Ava sa mga sinabi ni Lucian. Hindi niya alam kung anong ire-react. Gusto niyang magalit, pero tila may pumipigil sa kanya. Pakiramdam niya'y tinutunaw ng bawat salita ni Lucian ang galit sa kanyang puso. Napatitig siya sa larawan ng bagong cafe na pinadala ni Marco. Halos hindi siya makapaniwala na yun pa rin ang lugar na minahal niya. Mas maganda, mas maaliwalas, mas kaakit-akit sa mga customers. Hinagkan niya ang kanyang cellphone habang iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan nilang mag-usap ng harapan ni Lucian. Pinagpatuloy niya ang panonood sa lalaki at mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya sa pahayag nito. As for the rumors about my ex, Gianna, Ava, I never planned to bring her up. She's part of my past, a part I wanted to bury. We never married, sweetheart. Wala akong asawa at hindi ka naging kabit ko. And I hope everyone will clear this nonsense gossip. Malaya akong magmahal at malaya akong pakasalan ng babaeng mahal ko. Lahat namang mga reporter ay mas lalong naintriga. Huminga ng malalim si Lucian at itinaas muli ang tingin sa kamera. Ava, I've loved you for a long time. Siguro hindi mo napansin, pero simula pa lang na magsimula ka magtrabaho bilang manager ko sa hotel. Ikaw nang naging dahilan kung bakit mas ginaganahan ako magtrabaho sa araw-araw. Sa tuwing nakikita kita, pakiramdam ko kaya kong harapin ang kahit na anong problema. Pinupuntahan kita araw-araw sa hotel, hindi dahil gusto kong makita ang pagkakamali mo, kundi para makita ka at makasama. Hindi makapaniwala si Ava sa narinig. Natulala siya habang nakatitig sa screen. Ang puso'y tila nabibingi sa bilis ng tibok nito. Natatakot akong sabihin sa'yo noon ang tunay kong damdamin. Patuloy pa ni Lucian. Kasi alam kong masyado akong maraming baggage. Masyado akong maraming maling desisyon. At ngayon, mukhang nadagdagan pa yun dahil sa ginawa ko sa cafe mo. Pero gusto kong malaman mo na hindi kita niloko, Ava. Mahal kita. Halatang nanginginig ang boses ni Lucian habang nagsasalita. Mahal kita higit sa kahit na ano pa. Kaya ginawa ko to kahit mali. Ginusto ko lang na makita kang masaya. Ginusto kong bigyan ka ng bagay na magpapakita kung gaano ka kahalaga sa akin. Pero sa huli, alam kong nasaktan kita. And I'm so sorry for that. Napakapit si Ava sa gilid ng mesa at ang luhay tahimik na bumagsak sa kanyang pisngi. Gusto niyang magalit pa rin kay Lucian. Pero sa mga salitang yon, tila nagkakabitak-bitak ang galit sa puso niya, at ang natitira ay hindi maipaliwanag na pagkalito. Ava, muling sambit ni Lucian. Hindi ko alam kung mapapatawad mo pa ako. Pero kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, gusto kong patunayan sa'yo na hindi kita bibiguin ulit. Mahal kita, at hindi ako magsasawang ipakita sa'yo yun. Kahit kumakabog ang dibdib, nagpasya siyang i-text si Lucian. Gusto niyang makipagkita rito. Nang magkita nga sila ng araw ding yon sa cafe ni Ava, walang inaksayang sandali si Lucian. Agad nitong niyakap ng mahigpit ang dalaga. Bahagya itong itinulak ni Ava. Pilit na nagtatago ng emosyon sa likod ng malamig na ekspresyon. Ano bang gusto mo talaga mangyari? Ano ng plano mo ngayon, ha? Sa tingin mo ba madadala mo ako sa confession mo sa live? Ginamit mo na naman ang yaman mo para pagtripan ako. Nagulat si Lucian sa bigat ng tanong niya. Kinuha nito ang isang papeles kung saan nandoon ang rights ni Ava sa lupa ng cafe niya. Agad ay yung binasa ng dalaga. Pagkatapos ay napatingin siya pabalik kay Lucian.
Hindi yan sapat para mapatawad mo ako, Ava. Pero gusto ko lang sabihin na magiging sayo na ang lupa na to. Alam ko rin hindi ka pa nakakapag-isip ng maayos kung papatawarin mo ba ako o hindi. Kaya hayaan mo na kita sa ngayon. Hawak niya ang papeles at ang kanyang cellphone na parang hindi alam kung anong uunahin. Lucian, you can't just buy my forgiveness. Hindi ganun kadalito. Alam mo kung gaano kahalaga sa akin ng cafe. Pero hindi lang yun ang issue dito. You broke my trust. And now it seems like you're bribing me with this property. Ano man tingin mo sa akin? Materialistic? No. Of course not, Ava. Gusto ko lang bumawi at ganito ako magpakita ng pagmamahal. I know and I'm not expecting you to forgive me right away. Gusto ko lang ipakita sa'yo na lahat ng ginawa ko, kahit mali ang paraan, ay dahil mahal kita. You think that would make it better? Lucian, you took away something so personal to me without even asking. How could you decide for me? I know may sarili kang pamamaraan para ipadama ang pagmamahal mo. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ikaw lang ang magdedesisyon. Hindi mo ba naisip na kahit gaano kagandang bagong cafe na to, pwedeng may nasira kang sentimental value sa building na to? I really appreciate your kindness and way of showing love. Pero sana, nagsabi ka na lang ng totoo sa akin imbes na gumasta ng malaki. Because I was scared. Scared na kung sinabi ko sa'yo ang plano ko, baka tanggihan mo ko. I was desperate to do something meaningful for you. Alam kong hindi excuse yun, pero yun ang totoo. I was scared na baka i-reject mo ang pagtatapat ko sa'yo ng pagmamahal. Napabuntong hininga si Ava. You don't understand, Lucian. Hindi lang cafe ang pinag-uusapan dito. It's about us. It's about trust. Hindi ko alam kung kaya pa kitang pagkatiwalaan. Bahagyang napayo ko si Lucian. Then let me earn it back. Please, Ava. Sabihin mo lang kung paano. Gagawin ko. Lucian, mahalaga sa akin ng cafe. Pero higit doon, mahalaga ka rin sa akin. That's why this hurts so much. Nagulat si Lucian sa sinabi niya. Ngunit halata sa mukha nito ang pag-asa. Ava. Nagbuga si Ava ng buntong hininga at iniabot ang papeles pabalik kay Lucian. Keep this for now. Hindi ko pa kayang tanggapin yan. Gusto ko mag-isip. Gusto kong malaman kung kaya pa ba nating ayusin to. Alam kong para sa iba, OA ako dahil ako na nga niregaluhan ng property ayaw ko pang tanggapin. Pero gaya mo, meron din akong prinsipyo. At hindi ko matatanggap yan lalo na't hindi pa tayo, okay? Take all the time you need. Hindi kita pipilitin. But I promise, Ava, I won't stop proving myself to you. Isang buwan ang lumipas nang magdesisyon si Ava na tanggapin ang The Cozy Corners Cafe, pero hanggang doon na lang muna. Hindi pa niya kayang angkinin ang lupa niyon. Usapan nila ni Lucian na gaya kay Claudia, rerenta pa rin siya sa binata. Pero hindi pumayag ang binata. Gusto nito ay kanya na ang cafe at lote bilang regalo. Para walang gulo, sa huli ay nagdesisyon sila na maging business partner na lamang ng cafe. Paminsan-minsan ay nakikita niya si Lucian. Naging regular customer na rin niya ito. May inaasikaso itong proyekto sa parehong address kaya madalas ay sa cafe ito tumatambay. Nagdadala rin ito roon ng mga customers na mga kakilala nito. Wala silang ibang pinag-iisipan na iba kung hindi magkamustahan lang na madalas na uuwi sa awkward ng ngiti at tinginan. Isang araw habang nakatayo si Ava sa loob ng The Cozy Corners Cafe ay napatingin siya sa binata at natanaw si Lucian na abala sa construction site. Nakasuot ito ng simpleng white polo na bahagyang nabahira ng alikabok. Halata sa postura at kilos nito na hindi pa ito nagpapahinga. Ang pawis nito ay tumutulo mula sa noo habang patuloy nitong tinututukan ng trabaho. Kahit anong galit ang nararamdaman niya, hindi pa rin niya mapigilang mag-alala rito. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-type ng mensahe. Lucian, you need to rest. Come inside. I made some coffee for you. Mabilis ang naging tugon nito. Napansin ni Ava na tumingin si Lucian sa cafe. May bahagya itong ngiti bago ito tumango at nagtungo sa direksyon niya. Pagpasok ni Lucian sa cafe, sinalubong ni Ava ang lalaki na may dalang tray ng iced coffee at sandwich. Mukha kang hindi nagpapahinga. Eat something. You look like you're going to collapse any moment now. Wika niya sa binata. Sabay silang naupo sa dalawahang mesa na naroon. May ilang customers silang kasama sa The Cozy Corners Cafe. Kumuha na rin ng 2 staff si Ava. Dahil mula nang iparenovate ni Lucian ng cafe, aminado siyang naka-atraksyon ng maraming bagong customers.
Yung dati kasing design ng cafe niya ay medyo old-fashioned, kaya medyo malamlam sa paningin ng mga tao ang design, maging ang pintura nito sa labas. Bahagyang natawa si Lucian. You don't need to worry about me, Ava. Kaya ko to. Kulang kasi kami sa tao kaya tumutulong ako sa kanila. Hindi ako nag-aalala dahil sa trabaho mo. I'm just saying, kahit gaano ka pa ka-dedicated, tao ka rin. Kailangan mo ng pahinga. Tumingin ito ng diretso kay Ava. Well, I appreciate it. Kahit paano, masarap pa rin marinig na may nag-aalala sa akin. Umupo si Ava sa tapat ng lalaki at tumitig ng direkta sa mga mata nito. Lucian, I didn't just call you here to eat. We need to talk. Tumigil si Lucian at halatang nagulat. About what? About us. Nanahimik si Lucian. Tinitigan si Ava na parang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Huminga ng malalim si Ava. Lucian, I can see how hard you're trying to make up for everything. I can see it, and I appreciate it. But you have to understand. Still, you broke my trust. That's not something I can just forget overnight. Tumango si Lucian. Halatang hirap marinig ang sinabi ni Ava pero tinanggap niya ito. I know. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako agad. I just want to show you na sincere ako sa lahat ng ginagawa ko. But I want to be honest with you, Lucian. I care about you. Napatingin si Lucian. Halatang hindi inaasahan ang sinabi niya. Alam kong sincere ka. Sagot pa ng dalaga. Hinawakan niya ang tasa ng kape na nasa harap niya. At ayokong i-deny na hindi rin kita mahal, Lucian. Pero hindi ko kayang ipilit ang sarili ko kung may mga sugat bang kailangan maghilom. I need time, you know that. Patuloy niya. Not because I want to push you away, but because I want to make sure na kapag nagdesisyon ako, buo ang loob ko. I want to believe in us, but I also need to believe in myself again. Hindi kita mamadaliin. I'll wait, Ava. Salamat. Hindi madali para sa akin, pero gusto kong bigyan tayo ng chance. Eventually. Ngumiti si Lucian. That's all I need. A chance. Bumalik sa trabaho si Lucian. Pinanonood naman ito ni Ava sa bintana at pinagmamasdan. May halong lungkot at pag-asa sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang may posibilidad para sa kanilang dalawa. Kapag handa na siya. Mahal na niya si Lucian kaya naniniwala siya na may happy ending din sila. Not today, but maybe tomorrow. 2 buwan ulit ang lumipas at dahan-dahang bumalik ang normal na takbo ng buhay ni Ava at Lucian. Habang tinatapos ang construction project ni Lucian malapit sa cafe ni Ava, lalo pang dumalas ang mga casual na pag-uusap nila at bonding na rin. Unti-unting nawala ang awkward na tensyon sa pagitan nila. Natutuwa rin siya sa mga effort nito na magpakita ng genuine na pagbabago. Ramdam niya ang senseridad ni Lucian at eagerness na makuha muli ang tiwala na nasira nito noon. Isang araw, naging abala si Ava sa counter nang dumating si Lucian. Mukhang pagod ito mula sa construction site. Nagdala ito ng mga bagong halaman para sa cafe. Para sa iyong garden area. Sabi nito, sabay inilapag ang mga paso sa isang gilid. Ngumiti si Ava. Hindi maitago ang tuwa. Mahilig kasi siya sa halaman. You didn't have to do this, Lucian. Of course I do. Sagot nitong may naglalarong pilyong ngiti sa labi. Gusto ko lang siguraduhin maganda ang cafe mo. It's important to you, so it's important to me too. Hindi nakasagot si Ava. Dumating ang hapon, nasa construction site si Lucian nang biglang bumagsak ang isang scaffolding malapit sa kanya. Agad siyang napaatras, pero nadaplisan siya ng kahoy sa braso. Dahilan para siya'y matumba. Agad siyang nilapitan ng mga trabahador at isa sa mga ito ang tumakbo papunta sa cafe para tawagin si Ava. Pagkarinig ng balita, tumakbo si Ava papunta sa site. Hindi alintana ang alikabok at ingay doon. Nakita nito ang binata na nakaupo sa lupa at may bahagyang sugat sa braso. Lucian! Sigaw ni Ava. Lumuhod ito sa tabi niya. Ano bang nangyari? Are you okay? Dadalhin kita sa ospital. Ngumiti si Lucian kahit halatang masakit ang braso. I'm fine, Ava. It's just a scratch. I don't need a doctor. Makita lang kita, malakas na ako. Tumigil ka nga. Nasaktan ka na nga, nagbibiro ka pa. Okay lang talaga ako. Gasgas lang to. A scratch? Are you kidding me? Dumudugo kaya ang braso mo?
Halata ang takot at pag-aalala sa mukha ni Ava. Hindi na nito mapigilang umiyak habang hinahawakan ang kamay ni Lucian. Bakit ba hindi ka nag-iingat? What if something worse happened to you? Napatingin si Lucian sa babae at sa kabila ng sakit, bigla siyang natawa. Parang ang saya ng puso niya na malaman na ganoon ang pag-aalala ng babaeng mahal niya. Bakit ka umiiyak? Hindi pa naman ako mamamatay. Napakunot noo si Ava pagkapahid ng guha. Bakit ka tumatawa? I'm serious, Lucian. You scared me. Ngumiti si Lucian, tila naaaliw. Kasi Ava, umiiyak ka habang hinahawakan ng kamay ko. And you're saying all these things. Para kang nagko-confess. Natigilan si Ava at mukhang napagtanto ang mga sinabi niya. Napayuko ito, pero hindi nito binitiwan ang kamay ni Lucian. I'm scared to lose you, okay? You're important to me, you know that. I've been trying so hard to ignore my feelings for you. Pero hindi ko kaya. Mahal rin kita, Lucian. I've always loved you. Natahimik si Lucian. Tinitigan si Ava na parang hindi makapaniwala sa narinig. Ava, are you serious? Totoo ba yan? Ibig bang sabihin, napatawad mo na ako? Tumango si Ava habang ang mga luhay patuloy na bumabagsak. Yes, but that doesn't mean that I've forgotten everything. I'm scared, Lucian, but I'm tired of pretending that I don't care. I want to give us a chance. Hinawakan ni Lucian ang pisngi ni Ava gamit ang malinis niyang kamay. Ngumiti siya sa kabila ng sakit sa braso. You don't know how happy that makes me, Ava. Mahal na mahal kita. And I promise you, I won't mess this up again. You better not, Lucian, because this is your last chance. Tumawa siya. Kinuha ang kamay ni Ava at idinikit sa kanyang labi. Last chance? Gagawin ko lahat para hindi masayang yun. I'll prove to you every single day how much I love you. Hayaan mo kong bumawi ng sobra-sobra. Sobra-sobra talaga? Baka naman malunod ako niyan sa kilig. Talagang pakikiligin kita araw-araw, pero sa pagmamahal kita lulunurin. Sabi mo yan ha? I will, I promise. Thank you sa chance. Mahal kita, Ava. Mahal na mahal. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang napakaraming gulo, naramdaman ni Ava na handa siyang magsimula muli, kasama si Lucian. Sa gabi ng grand opening ng resort na pag-aari ni Lucian, ang lahat ay nagtipon-tipon sa ilalim ng mga makukulay na parol at malamlam na liwanag na mga bituin. Ang resort ay napakaganda at ang bawat sulok nito ay puno ng mga alaala ng kanilang pinagsamahan ni Ava. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Ava. May nakaabang na sorpresa para sa kanya. Nagsisimula na ang mga bisita na magtanghalian. Makikita si Lucian na abala sa pakikipag-usap sa ilang mga bisita at empleyado. Ngunit ang mga mata niya ay nakatutok kay Ava, na masayang nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Napakaganda nito sa kulay pulang cocktail dress. Isang malambing ng ngiti ang dumapo sa labi ni Lucian at bigla niyang iniwan ng mga kausap. Lumapit siya kay Ava na hindi pa nakakaramdam na may kakaibang mangyayari. Ava! Tawag ni Lucian, sabay hawak sa kamay ng nobya. Come with me, may gusto ako ipakita sa'yo. Nagulat ito pero hindi na tumutol. Bakit? Anong meron? Come on, just trust me. Inakay ito ni Lucian patungo sa isang maliit na garden area sa tabi ng resort, kung saan may isang malaking eksena na naghihintay. May mga maliliit na ilaw na nagbubuo ng isang heart-shaped path at sa dulo nito ay may isang table na puno ng mga candles. Hindi pa rin maintindihan ni Ava kung anong nangyayari. Wow, bakit tayo nandito? Tanong nito. Ava, ilang buwan na ako nagsisimulang magbago at maghanap ng tamang pagkakataon para ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. But I guess I have no other choice but to find a way to show you that I can't lose you anymore. Lucian, ano ba to? Just let me speak, sweetheart. Sabay hawak ni Lucian sa kamay nito at ginabayan patungo sa gitna ng daan. Alam ko na maraming nangyaring hindi maganda sa atin. Mga misunderstanding, mga pagtatalo at mga pag-iwas. Pero Ava, every time I see you, I realize na hindi ko na kayang mag-isa. Hindi ko kayang mawala ka. I don't need to do things the way I thought I should. I just need you to know that you're the only one who matters to me. Lucian, sabay dampi ng kamay nito sa dibdib ni Lucian. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Ava ng diretso sa mata.
I've learned that life isn't just about doing things right. It's about learning, it's about forgiving, and most importantly, it's about loving the right person with everything you have. Alam ko na sa lahat ng pinagdaanan natin, sa lahat ng pagkakamali ko, sa lahat ng takot na nararamdaman ko, ikaw ang gusto ko, at ikaw ang hindi ko kayang bitiwan. Sumenya si Lucian sa isang staff na nagdala ng isang maliit na box mula sa gilid ng table. I know I've made mistakes. I know I can change the past. But I'm asking for a chance to be with you. To make the future better. Will you give me the chance, Ava? Tahimik si Ava habang binubuksan ni Lucian ang kahon at isang magandang singsing ang nakita niya. This is for you. No more delays. No more hesitations. I want you, Ava Ramirez, to be with me for the rest of my life. Bigla ay napuno ng mga tao ang paligid. Napansin ni Ava ang mga pamilya, kaibigan, at ilang empleyado na nagmamasid mula sa malayo. Lahat ng mga ito ay tahimik na nanonood at naghihintay sa sagot niya. Anong klaseng proposal to, Lucian? Live ba to o prank lang? Ngumiti si Lucian. Wala nang live interviews, sweetheart. Wala nang drama. And yes, it's real. I'm asking you to marry me. No more running away. Walang atrasan. Marry me, my love. Please. May konting ngiti na naglalaro sa mga labi ni Ava. Seryoso ka ba, Lucian? Hindi ba tayo nagmamadali? Kung maghihintay ako, matagal na. I just want to be with you, Ava. Sigurado na akong ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Dahil sa sobrang dami ng emosyon sa puso ni Ava, hindi na niya napigilang magsalita. Oo, Lucian. Oo, pakakasal ako sa'yo. Sigurado rin akong ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Hawak kamay silang naglakad patungo sa gitna ng mga tao. Nagsimula ang malalakas na palakpakan. Thank you. Thank you for giving me a second chance, my love. I love you. Sabi ni Lucian na puno ng kaligayahan, sabay halik sa labi ni Ava. Sa gitna ng saya at ingay ng palakpakan, naramdaman ni Ava na ito na ang simula ng bagong kabanata sa buhay niya, kung saan hindi na siya mag-iisa. Hindi natapos ang 2 buwan ay ikinasal silang dalawa. Present sa kasal ang buong pamilya ni Lucian na masayang winelcome si Ava sa pamilya. Si Ava naman ay ilang kamag-anak at kaibigan lamang ang inimbitahan. Patuloy pa rin siya sa pagpapatakbo ng kanyang cafe at lalo yung sumikat dahil sa pagiging asawa niya ng isang kilalang businessman. Ngunit nanatiling mapagpakumbaba si Ava at sa bawat araw na nagdaan, ipinakita nila ni Lucian ang pagmamahal at suporta nito sa kanya. Ganoon din naman siya sa asawa. Sa huli, naging inspirasyon sila sa kapwa. Hindi lang dahil sa tagumpay nila sa negosyo, kundi dahil sa pagmamahalan at walang sawang suporta nila sa isa't isa. Sa kanilang pagsasama ay pinagkalooban sila ng 3 anak na lalong nagpatibay sa kanilang pagmamahalan. Nagmula lamang sila sa isang deal pero nauwi sila sa pagmamahalan. Isang patunay na pwedeng magmahalan ang dating magkaaway at hindi magkasundo. Habang magkasamang nakaupo sa paborito nilang spot sa cafe, hawak ang kamay ng isa't isa, napangiti sila habang iniisip lahat ng pinagdaanan at naabot nila sa buhay. Hindi lang bilang magkasosyo, kundi bilang mag-asawang handang magmahalan, magtulungan, at tumawid sa kahit na anong hamon. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.